Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang nakulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Isa Anis Media Ministry, Cagador City, magkigaubang kaninyo pipila ka mga gutlo alang sa atong oras sa atong leksyon. Mao kay ang paghisgot, pagsumada sa atong sinimana nga topiko sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan ang bugto nga Diyos nga nakas mga langit. Salamat sa kaalam nga imong gihatag kanamo. Nga among masabtan ang mga paghitabo sa unang panahon sa mga Israelhanon. Nga kini may dakong kalabutan sa among pagkinabuhi bisan pa hangtod karon. O Diyos, sa kanunay ko makig-uban sa imong mga anak. Kaming tanan nga nagapamina sa imong mga pulong. Ang bala ang Espiritu, O Diyos, mo imutuhop sa among kasing-kasing. Bala ang Espiritu, mupuyo ikaw kanamo. Aron tinaw ang among pagsabot sa among mga pulong. Kining tanan mong pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ang atong leksyon karon, living in the land. So after 40 years, mga kaigsunan, nakapuyo na gid sila sa yuta. Pero ang gubat igsoon, may dagang pa gyud mga 7 years. Una nila occupy, pero di pa gyud fully. Naa pa gyud ang kahaunon nga yuta. Originally igsoon, ang yuta nga gihatag sa Dios kanila, abot pa sa Lebanon. Ngari pa ingon dapit sa Sinai, sa Egypt, Sinai Peninsula. But anyway, that's beside the lesson na atong hatagag pagtagad karon. Busa mga kaigsunan, ang ato karon paghisgutan ang kinabuhi sa mga Israelhanon sa diya nga sila nakapuyo na sa yuta sa Saad. Subdivided na. Actually, mga kaigsunan, kung diretsyon lang na nato bitag sumada, maburag yung atong leksyon. Pero for the sake na itong mga magtutudlo, mga kaigsunan sa Sabbath School, ato lang gihapong i-detalye. Apan sa dili pa kumuadto sa detalye na discussion, for the last time, ako mohangyo kaninyo mga kaigsunan. For the last time. Di na dayon ko. Kay murag gamay pagyod ang itubag sa among hangyo. Tumiaging Sabado. Katunga pagyod ang atong na-raise ng amount, mga kaigsunan. So please, ang ako ba, bisag unsa kagamay, unsa kadako, di na ko magkinahanglan og katong mga dagkong donors. Although nalipay ko nga ang duha igsoon ka mga apps nato para sa atong audio editing o sa video editing. Salamat nga sa video editing, may usara gyud ka donor nagpadala, pastor, para ni sa video editing. Di na ito nganlan. Busa karon doon na bilin nga audio editing. Kay video patong nabayaran nato. Pero kay na-charge naman yun ko sa akong credit card. Naninguhan lang ko kung mabayaran nato. So ang ako lang, refund na lang yun mga kaigsunan. Please, igsoon. For the last time, mga yun ako nini, kay nagkasabot namin ni engineer o kaya nga i-stop na nato ang subscription. Mangitan na ko siya o mga pamaagi. So kinilang tuiga for, kaya kini atong bayaran karon is the year 2026 mga kaigsoon. So please igsoon. Ang 12,000 nga nabilin, katunga pagyod sa kantidad nga atong natigom igsoon after sa akong appeal. So mangayo ko ninyo nga unta, matubag na to ang another half of the 12,000. So di na ko mag-appeal pa sa sunod. Ang ako lang, mas participation.
padala mo 20 pesos, 100 pesos, 500 pesos, 1,000, okay na mga kaigsunan. Padala ninyo sa atong what is this, GCash or Paymaya, mga kaigsunan. So I hope, igsoon, inyo ning nasabtan, ha? This is my last appeal for this project. Ang atong teksto sa atong leksyon, nagyon din sa Proverbs 15:1. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ang mahumok nga sinultian nga pagtubag, makawala sa kasuko. Apan ang sakit nga mga pulong, baka paukadyang sa kalikutgot. Ang komunidad, mabot ang mga panagbingkil, bisang pagani igsoon sa sulod sa iglesia, napoy bingkil. Tungod magod kay lain-lain magod o kinayaw batasan. Lain-lain tag kultura, lain-lain tag training sa balay. Labi na sa atong iglesia mga kaigsunan. Muna nga usahay, dili ta magkasinabtanay ito nga din ang natay mga individuality, mga kaigsunan. Ang Joshua chapter 22, nagahiskot kini sa wala pagkasinabtanay sa mga tribo sa Israel tapos nga sila mitabok sa suba sa Jordan. May mga tao nga miadto sa western side o may mga tao nga nagpabilin sa eastern side. Ang tabok sa Jordan gitawag ka ng eastern side. O dito na dapit igsoon, dapit sa Mediterranean Sea, mao to ang western side, mga kaigsunan. Busa, ang eastern side, din nagsugod ng konflikto. Ang dapit sa suba sa Jordan. Nagpatindog sila og altar. Mao ni ang dakong kagubot kay nag-react ang taga-western part of Israel. Mga tribo nga nagpuyo dito. Kay dunay wa nila masabti nganong nagtukod man og altar. Nga unta ang ilang tuyo sa tanan nga mga tribo o sa main altar, mga kaigsunan. So si Joshua, mga kaigsunan, nag-ingon sa mga katribo, ayaw kabalaka kay kanang mga tribo nga nabilin dito sa eastern side of Jordan. Kanang matinunganong man sila sa sugo ni Moses. Ilan ang gituman. Ang sugo sa Dios, ilan ang gituman. Gani, nakiguban sila, gaaway na to. Tuwa na sila sa east. Tuwa na sila sa east. Nakaplastaran sila sa yuta. Pero sa diya nga ni move pagyuntang payon sa western side, wala bigyud sila mag-ingon na, sige, kamunalay away diya. No! Nakiguban ang eastern tribes, mga kaigsunan, kauban sa western side nga tribe, for 7 years. So, 7 years ang gubat. Una, nakuha ang western side sa Israel. Tanaw ang sakripisyo sa mga Israelhanon nga nasa east. Miadto sila sa western side. Gibiyaan ang ilang pamilya, asawag mga kabataan. Kaya nakikaway side by side sa mga katribo dito sa western side. So dapat unta, dili sila magduda. Mao ni gusto pasabot ni Moses. Ang uban nga matay, ang uban mga samaran, pero they don't care kaya magtinabangay mga igsoon manggod. So kini igsoon nga pagbati nakahatag og kadasig sa mga tribo. Nga usara gyud ilang nasod. Israel ra gyud ilang nasod sa tanang tribo. Bisan pa man og dunay sila mga utlanan, bukid, suba, apan dili kini may makabulag sa mga kanasuran sa mga tribo sa Israel. Kinahanglan nga mag-usa gyud ang tanang mga tribo, isang 12 ka tribo mausa kini nga sila mag-alagad sa usa ka Dios. So ang Diyos mga kaigsunan nagatipig sa Israel, ingon nga iyang pinili nga nasod. Nagkayusa diha sa lig-on kaayo nga demokrasya or theocratic government. Nga ang Diyos mo'y nagtudlo sa mga leaders igsoon.
Kung hangtod kanu sa kini nga magkausa sila, mo na nga itong pagatunan mga kaigsunan. Ang usa lamang kapamagi nga magkausa ang 12 ka mga tribo, ilang imintinar silang hunahuna nga wala sila serbisyo para sa ilang isikataw, apa nagserbisyo sila og nag-alagad alang sa ilang Diyos. Kana mo'y makapaligon sa ilang panaghiusa. Dili masayo ni mo hiusaon ang 12 ka tribo mga kaigsunan. Gani si Pablo nagaingon, mga Kristohanon magtrabaho ganita, ay mo gunon nagtrabaho tas tag-iyas kumpanya. Atong noon nga kita nagtrabaho para sa Diyos. Pagkanindot ang tanong kung mo ang atong i-adaptar nga pag-una. Bisag unsa nga kumpanya, pribado, gobyerno, sa opo unsa, nagtrabaho ta. Dili ang atong agalon ng tao, apan ang Diyos. Mabasa nato ini sa Episode 6:7, Colosas 3:23 o 1 Tesalonica 2:4. Ang atong kinabuhi, dagang mga hagit nga atong magyan. Usahay madiskoryo ta. Namungon ta, di na kani magpadayon. Padigsoon, matawag lang yuta sa gahom sa Ginoo. Ang iyang saad nga siya makikubag ka nato. Mapabalik ang atong kusog o kadasig. Atong yung naon ang taas kapag tawag sa Diyos ka nato. Nga kita mga tinawag. Mo na'y makamotivate ka nato, makapadayon ta bisag unsa kalisod ang atong magyan. Busa taliwala sa dili malikayan nga mga hagit, mga pagkadiskoryo, aton ang kining tanan resulta maguni sa nahulog sa pagpakasala nga kaliwatan mga kaigsunan. So karon igsoon ato na ta sa issue. Unsa may accusation? Unsa may giatubang nga problema? Ang Joshua 22 verse 1 nagaingon nga tibuok ka nasod sa Israel apa nagkalilain ang ilang mga pundok mga kaigsunan. So ano ay lahi nga silutian? Makita nato ni sa Joshua 22:11. Gitawag mga anak ni Ruben, mga anak ni Gad, mga anak sa katunga sa tribo ni Manase. Sulahi igsoon ka ng gitawag mga anak sa Israel. Kini murag na individualized nga tribo mo higing nanlan mga kaigsunan. Busa, kining silutian nga naghiskot mga anak sa nasod sa Israel, tibuok nga kongregasyon sa tanang mga kaliwatan. Kini igsoon, nagsugod kini nga kini nga silutian para to sa siyam ug tunga nga tribo nga to sa western side. Diha igsoon ang medyo may konflikt. Kaya diri nga nabilin nga duha ug tunga. Mao nang ang ilang pagkailan nila anak ni Gad, anak ni Ruben, anak sa katunga sa tribo ni Manase. Kaya kanang anak sa Israel didto ra to sa siyam ka mga nasod sa western side mga kaigsunan ug katunga. So igsoon naghinanay pag-develop ang mga panagkabangi, pagkadisgusto sa duha ka pundok sa tribo. Ang siyam ug tunga nga mga tribo sa Israel didto sa baybayon sa Mediterranean Sea ug sa bukid. Siyam to ka tribo ug tunga. Western side sa may dagat. Pero dirigson sa pagtabok nila sa Jordan gitawag kanang Eastern Transjordan tribe. Na diha ang tribo ni Reuben, ni Gad, o katunga sa Manase nga tribo. Ang tribo sa Manase nagtunga mga kaigsunan. Na sa western, na sa eastern part of Israel. Busa, mga kaigsunan. Kini atong makaplagad nga adunay boundary nila mga kaigsunan sa ilang duha ka mga pundok nga tribo. Nindot man unta nga ino na to ang dagan unta mga kaigsunan sa ilang kinabuhi. Pero dunay lahi nga mga paghitabo. Dunay di nila pagsinabtanay sa duha ka pundok ha.
Ako balikon. Ang usa ka pundok diri sa pagtabok sa Jordan gitawag kaning East Transjordan Tribes. Nga kini nagkumpos ni Gad, ni Reuben og katunga sa Manase. And the rest dito sa western part. Okay. So, ang issue diha mga kaigsunan, nganong ang eastern part katong duha ka tribo og tunga ni Manase, nganong nagtukod og dako nga altar. Mao nang issue diha. Unsa man ni? Nag-alagad ba sila sa laing Diyos? Unsa man ni? Ilhanan ba nga sila musiparar sa nasod sa Israel? Mao na igsoon ang dako nga konflikto. Busa mga kaigsuonan, mao ni ang pagtunato karon. Usaw na giunsa ni Joshua paghusay ang duha ka main groups mga kaigsuonan. East Transjordan Tribes o West Transjordan Tribes. Sa diyang nakaplaster na sila igsoon sa ilang yuta. Ang duha ka mga main tribes, naghimo sila altar, pero dili main altar. Mga batong nga gipatong-patong. Handumanan sa mga kaliwatan nga kini mooy ilhanan nga sila nakatabok na sa suba sa Jordan. Ang western o ang eastern. So katuig so nga bato, handumanan kato. Apan ang problema karon kining ikaduhang altar nga gitukod sa eastern part. Hilabi ang kadako nga altar. So impressive. Motong naggunaw na ang mga taga-west nga ano may untay gipatong-patong nga bato nga mga handumanan. Nganong napamaylain dako nga altar? Apostasya ni, rebellion o runsa. O sabay, kahulugan nini. Altar ba ni sa halad nga sinunog? Or handumanan sa pagtabok sa Jordan? Bukod sa mga kaigsunan, nagsugod na ang duha ka mga pundok sa mga tribo sa ilang wala pagsinabtanay. Kaya accusation dito sa western part nining nabilin nga duha og tunga ka tribo. Nga apostasya ra gyud ni. Wa gani sila konsulta ni Joshua. Nining ilang misunderstanding. Wala mingon Joshua unsa man ni. Husaya ni kay murag di mi kaangay sa gibuhat sa eastern part. So kana nga issue, mo'y dakong husayonon sa Joshua chapter 21 and 22. Busa igsoon si Phinehas, anak sa high priest ni si Eleazar. Nga kumamatay si Eleazar, siya na po mo'y high priest. Nag-organize siya og delegation sa 9.5 tribes of West Transjordan, mga kaigsoon. O gatong hinumduman igsoon nga kinis Phinehas gila nga leader. Kay sada nga dunay nagsimbag mga Diyos gipamatay mga kaigsoon na Phinehas. Sada nga ang 9 o 1.5 tribes, may mga lalaki nga nangita og mga babae nga dili kaubanan sa tribo, gipamatay ni Phinehas mga kaigsoon. Dito sa atin gipamatay. So giila siya nga dakong leader sa 9.5 tribes mga kaigsoon. So sa wala pa mga kaigsoon, magsusi sila unsa gyud ang hinungdan nini. Apan ilang gibati, wala pa ba sila mag-imbestigar? Ilang gibati nga kining gibuhat sa East Transjordan Tribes, usa kini ka deklarasyon sa independence nga sila mubulag sa nation of Israel. Moigson hinungdan nga
ang 9½ tribes sa West Transjordan nag-organize si Phinehas og delegation. Kay ilang i-clarify unsay katuyuan sa 2½ tribes sa East Transjordan nganong nagtukod og massive kaayo nga altar. Unsa may kahulugan ini? So, ang leader sa delegasyon sa 9½ mo si Phinehas. Sumalas Joshua 24:33. Inila danang giila na si Phinehas nga leader sa western part, mga kaigsonan. Gani sa Numbers 25:7, mao ni mga kaigsonan nga gipamatay ni Phinehas kauban siya mga pundok katong mga tawo nga nakig-uban sa mga babae nga mga hintil o katong mga tao nga nagsimba kang Baal Peor, mga kaigsonan. So, ilado na siya nga isog gining leader. So nahunong lang ang paglaglag sa kamatayon ng Igsoon kay gibubuan man sa hampak, mga kaigsonan sa Diyos. So nahunong lang hampak sa dengas Phinehas nangunay yung pagpamatay sa mga tao nga nagminyo sa laing mga babae, mga hintil, o nagsimbag mga Diyos-Diyos. So si Phinehas Igsoon dako nag-influensya sa West Transjordan tribes, mga kaigsonan. Karon mga kaigsonan, tuwa na ang ilang mga leaders. Daghan igsoon. Kay first, sa pangalan sa tribo. Next, sa pangalan sa clan. Next, sa pangalan sa family. So daghan igsoon ang delegasyon. Dito sa tribo sa siyam ug tunga nga tribo sa West Jordan. Kay moadto sila sa East Transjordan. Kay ilag yung susyon og ngano nga nagtukod sila og dako nga altar. So igsoon, nanay lang accusation ang katong taga-western part. Wala pa gani makaatubang, nanay lang accusation. Ang ilang accusation, sacrilege and rebellion. Sacrilege meaning to say, nga lain nga Diyos ang ilang gialagaran. Ang usa, rebellion, mao na nag-independence na mo. Mao na igsoon ang problema, no? Kanang nanabitaw kay accusation, wa pagbitaw ka kapangutana. So mga kaigsonan, mao na ni ang problema nga giatubang ni Joshua. So ilang gidiscuss ang ilang accusation nga ang Israel committed gyud kayo. Batok na yung gitawag trespass, treachery, and rebellion. Paglimbong o pagsukol. Atong i-define ang trespass, mga kaigsonan. Ang trespass, igsoon, ang literal nga meaning ka na nakalapas ka sa boundary. Pero lahi ang trespass sa Hebrew, may kahulugan. Kaya ang pulong trespass, mao niya naghulagway sa sala ni Achan. Katong nangawat bitaw sa mga kabtangan sa napildi sa gubat. Gitawag katong trespass. So, ang trespass igsoon, lahi ang kahulugan nga gi-accuse, mga kaigsunan. Okay? So, muna ni mga kaigsunan ang ilang accusation. Dunay rebellion, dunay trespass, o dunay sacrilege, mga kaigsunan. So ilang gidiscuss. Ngano man nga nagtukod mo dako gyud nga altar. Ngano man. Apostasiya na ni. Kay naglahi na mo ginyo. Tingali magsimba na mo mga Diyos-Diyos. O tingali musulod na mo immoralidad. Kung magbuhat mo ni ana, mapilmig tunglo kay usar man takarasod. Mauna ang accusation sa West Transjordan tribes, mga kaigsoon. Katunayan ang 1/2. Aparigsoon taliwala.
sa isog nga accusation sa taga-West ang kanindot kay duha ka tribo tunga, Reuben, Gad o katunga sa manasing nga mga tribo, wa igsoon mag-react sama sa kasuko sa mga 9.5 tribes. Humok ra gyud ang ilang mga pagtubag sa aligasyon. Ang aligasyon bugat, rebellion, sacrilege, immorality. Panigsoon ang ilang tinubagan muhaom sa gisulti sa Proverbio 16:1. Ang humok na silutian makapawala sa kapungot. Parang sakit nga silutian makapaukadyang sa kalikutgot. Kinigson nga principle gi-adapt kini sa moduha ka tribo igsoon. Gitubag nilag maayo issue by issue mga kaigsoon. Issue by issue. Sa dayangan itubag ang duha ka tribo tunga mga kaigsuonan, ang ilang interactions pagtubag mao sa ngalan ni Elohim, sa ngalan ni El, sa ngalan ni Yahweh. Gigamit nila ang ngalan sa Diyos. Pagpailangaw sila'y tuyo sa apostasya. Dahil mihatag sila og usa ka sulimni nga pagpanumpa. Nga kining among pagtubag karon inubanang kini sa among pagpanumpa sa tubangan ni Elohim o ni Yahweh. Nga kini unta nga misunderstanding hapit ni igsoon mo resulta sa civil war. Grabe igsoon. Ug sa diha nga misulti na og explanation ngano na ila altar nga gitukod ang mga accusers, ang siyam ug tunga ka mga tribo, nasabta nila ang maong sitwasyon. Busa mga kaigsunan, na hupay ang ilang bikil. Kaya nasabta naman yun sa mga accuser ng Diyos na kasabot ra ni ining sitwasyon. Og ang duhaw tunga nga mga tribo nga giakusar, nila pod nga doon na sila'y kakulangon. Nila sila. Ngawa sila magpabalo sa diya nga nagtukod sila. O ilang gila ang Diyos. Muna di sila manimalo sa mga accusations mga kaigsoon. So kinigsoon, nagapaila nga ang akusasyon walay kapuslanan. Walay hinungdan. Og sa diha nga nahusay na sila